Ayun, ako nga pala ulit si Engineer Ace at situation 7 tayo. The figure shows the archer aiming to release the arrow. Pinakita yung figure. Binigay. As the archer pulls the cord with his right arm, hinihila daw ng right arm yung cord. Ito. Pasensya na sa drawing ko, hindi ako artist. He applies force of 450 newtons with his left arm. Yan. Parang tinulak ng left arm yung bow. Yan. Para mag-exert ng force yung right arm. Given. Yung A is given, B is given, and C is given. Calculate the resulting tension in the upper cord. Ito. Sinasabi niya. Estimate the tension in the lower cord. Ito. How much force does the archer exert with his right arm? Ito. And number 19 muna tayo. Calculate the resulting tension in the upper cord. Ito. Yan. Gawa muna tayong free body diagram. Yan. Lagyan natin yung mga given. Ang hinihingi is yung tension in the upper cord. Yan. So, yan. Gawa muna tayo dito ng triangle. Ganyan. Yan. Kasi, hindi siya pantay or inclined siya. Yan. Para makuha natin yung components, yung tension A. Yan. Kuhanin muna natin yung angle. So, ito is 400. Ito. Itong opposite. Yung adjacent niya is 300 given naman. So, kunin natin. Ang given is opposite, adjacent. So, anong gagamitin natin? TOA. So, inverse tan. Yan. And, pendutin nyo lang sa calcul nyo, shift tan. Yan, 400 over 300. Yan. Equals to 53.13 degrees. Meron na tayong angle. So, pwede na tayo gamit ng mga summation forces equation, equilibrium equation. And, yun. So, ang gagamitin ko dito is yung mode equation. Yung gamit mo nga palang calculator is Canon. Yung 789 SGA, yung transparent. Yan. So, press nyo lang yung mode. Hanapin yung equation, yung EQN. Sa Canon mode 5. Tas, ang unknown natin dito is dalawa. TA and TB. So, to unknown yung gagamitin natin doon sa option, doon sa mode equation. And, yun. So, unahin muna natin is summation forces vertical equals to 0. So, ang ano nga pala natin dito, ang rule, pag gagamit tayo nung mode equation with unknown, yung hanapin natin yung mga unknowns, is kung ano yung una, TA, TB, yun rin yung input mo dun sa paggamit mo dun sa kabilang equation, kung ano yung una, TA or TB. And yung sinabi ko nga sa previous videos, kapag sa right, coefficients, o mga pure number lang, walang kasamang variables. And so pag sa left naman, yung may mga variable na. Diba? So yun, summation forces vertical equals to 0. Nakuha natin yung angle. So, pataas daw is positive. So, TA sin 53.13. Ayun yung component niya. Tapos ito yung TA. So, wala sa kanya yung angle, kaya sin. Minus na ito, pababa ito. Ito yung component niya. Wala sa kanya yung angle, yung pababa. So, sin din, 53.13. So, wala namang ibang direction na pataas or pababa. Sila lang dalawa. So, equals to 0. Equation 1. And, summation forces horizontal equals to 0. Papunta sa right is positive. So, ano yung mga papunta sa right? Ito, TA and TB. Yan. So, TA cosine 53.13. Ito yan. Nasa kanya yung angle, kaya cosine. Plus, TB cosine 53.13, same lang. Nasa kanya din yung angle, yung component niya.
horizontal, minus 450 kasi papunta sa left yung direction niya. Yan. So, ang sabi ko nga, ililipat natin siya sa right kasi number lang siya. Yan. Pure number lang. So, magiging positive pag transpose natin. So, ito yung equation 2. And using mode equation, equation 2 unknowns. Yan. I-input natin sa calculator. Papakita ko dito. Tapos pag press ng equals, yan ang lalabas. TA is 375 newtons and B is 375. Bakit equal? Kasi kung titingnan mo yung figure is symmetric. Yan. So, parehas lang sila. And yung angle nila, same dimension kasi. Kaya nag-equal sila parehas, TA and TB. So, number 20 tayo. Estimate the tension in the lower cord. So, sabi ko nga, parehas lang sila. Yung tension at B. Ito. And number 21. How much force does the archer exert with his right arm? With his right arm. Alin ba yung right arm? Ito. So, how much force ba yan? Sinabi dito is, he apply for 450 Newton with his left arm. Ito. So, ano yan? Paano yung force na in-apply dito? Yun din yung i-apply nung sa right. Kumbaga, ano siya, equal. So, ang sagot dyan is 450 newtons. So, situation A tayo. Kasi short lang yung video na yan. The thrust beam show is 6 meters long. And a man weight, W, is standing at the middle of the beam. Ito yan. Hindi ko lang lalagyan. Lagyan natin. Ito is W. Yan. And, sinabi pa dito, neglect the weight of the beam. So, neglect na natin yung bigat ng beam. So, number 22 is, if the capacity of the rod is 4 kilonewtons, what is the safe maximum weight of the man in kilogram? Pinapahanap yung weight nito in kilogram. So, mass. Ang ano niya. And, 23, if the man weighs 85 kilogram, what is the tensile stress in the rod? If its diameter is 10 mm, binigyan tayo ng diameter. And 24, what is the total length of the rod? Yan. 22, if the capacity of rod is 4 kilonewtons, what is the safe maximum weight of the man in kg? Base sa figure yan. At sinabi din naman sa a man weight standing at the middle of the beam. Ito. Yan. And base sa figure. Ito yung rod. Ang style ko dito is focus tayo sa point C. And kuha muna tayo ng angle para makuha natin yung tension. Ito. Para makuha natin yung tension pala is given. Ayan. If the capacity of rod is 4 kilonewtons. So, ito, capacity niya. So, T is equals to 4 kilonewtons. So, kunin muna natin yung angle. Ito. Kasi magagamit natin pag nag-summation forces tayo para makuha yung weight. Focus tayo sa angle. Ito, 0.7 given sa figure. At ito ay, itong adjacent niya is 3 meter. So, TOA, opposite, adjacent. So, shiftan sa calculator. So, makuha natin yung angle, 13.13 degrees. Meron na tayong angle, makukuha na natin yung weight. So, mag-summation forces, vertical lang tayo. Which is yung T is 4 kilonewtons. So, dalawang tension, pataas. Ito. Bakit sign? Ito yung component niyan. Yan. Wala sa kanila yung angle. Yan. Kaya sign. So, minus, kasi pababa. Kasi pataas, positive. Minus W equals to 0. So, shift solve lang natin. 1.817 kilonewtons. Kasi naka-kilonewton.
or i-times mo lang sa 1,000 para maging 1,817 newtons. So ano yan, in newton pa, hindi pa kilogram. Karamihan sinasagot na agad to, pero hindi. Ang sabi doon is in kilogram ito. So igagawin natin siyang in kilogram. So ano yung formula ng weight? Weight is equals to mass times gravity. Ito. So, yung G is 9.81. Given yan. Ano yan? Constant. Tandaan nyo lang, value ng G. At, yung W is nakuha natin. Yan. So, yung mass, yan, para maging kg, kilogram. So, ship solve, yan. 185.25 kilograms. So, kilograms ang units na hinihingi. Kaya ginawa natin mass. And number 23. If the man weighs 85 kg, what is the tensile stress in the rod? If its diameter is 10 mm. So, using ratio and proportion, minsan kailangan mo maging maging vigilant sa problem. Minsan may mga atake na pang board exam na mas mapapadali ka. So, dito, dun sa number 1 is kinumpit natin yung kilogram na 4 kilonewton yung kanyang tension dun sa rod. So, dito, binigay niya yung bigat. Kanina, kinumpit natin yung timbang ng tao. So, dito, naka-kilogram din binigay. So, yun. Kukunin muna natin tong tension dun sa rod. Ito. So, paano makuha? Using ratio and proportion. So, 4 kilonewton, 185.25 kilogram. Yan yun kanina. Nandito yan. 4 kilonewton. Tapos yung sagot natin is 185.25. Kaya magmamatter din yung sagot natin. Dapat tama. In kg. So, in kg din. T over 85 kilogram. Yan. So, pwede may mabaliktad. Ito sa taas. Ito sa baba. Pero hindi mo pwedeng baliktad na itong tinan dito. Hindi. So, yan. So, i-shift solve. Nilagay ko sa numerator yung T para madaling i-shift solve. So, T is 1.835 kilonewton. Kasi kilonewton ito eh. Same silang kilonewton. Yan. 1.835. So, hindi pa yun yung sagot. At ang hinahanap is tensile stress in the rod. So, ayan. Gawin natin muna tong in newtons. Pag kukuha kayo ng mga stress, kadalasan in newtons. So, ang atake ko dito is pang board exam. So, times 1,000 mo lang para maging newton. Yan. And yung area. So, is force over area, di ba? So, ito yung force natin. So, ito yung area. Binigay yung diameter na 10 mm. So, yung formula ng pag diameter, kasi bilog yan eh. So, area nung circle na ang given is diameter is pi over 4d squared. Kaya 10. Yan. So, yung stress is 23.36 megapascal. Number 24. What is the total length of the rod? Dali lang to. Kahit sa unang tingin mo, kahit ito ang unahin mo sa kanilang tatlong items. So, yan. 0.73 Pythagorean lang. Diba? So, ito yung length of rod. So, ang hiningi is total length of the rod. So, ito. Yan, ito. So, using, Sohcahtoa or Pythagorean lang to. Square root lang. So, 3 squared, square root of 3 squared plus 0.7 squared. Ito. Kukuha natin to. Doon sa pinakauna nating bid, in-explain ko to. And, yun, 3.08. Hindi lang yun. Ito pa lang yan. Ito pa lang yan. Dapat itong dalawa. So, same lang naman. Dimension. Ito. Kaya, ito times 2 lang natin. Times 2. Dalawa sila eh. Pag ganun. 6.16 meters yung sagot. And that's all. Thank you. Ganda siya i-input sa calculator natin yung mga equation gamit yung mode equation. So, shift, mode lang, mode, tapos hanapin natin yung
equation, which is yung number 5. And yung number 1, itong anong equation. Yan, number 1. Tapos yung una, base dun sa problem, sin 53.13. Yung TA nga pala is, pwede naman lagay natin 1 yung value. So, akin hindi ko na nilagay. So, sin 53.13 equal and minus negative yun, negative sin 53.13. Yung ano natin is 0. Next is cosine 53.13, cosine 53.13, positive ba? Positive cosine 53.13 and 450, positive equation to to, and press equals 374.99 or 375 equals mo ulit 375 ulit yung TV, TA and TV, and ganun lang input sa calculator.